At ang inumahal ko ay tuloy-tuloy na po sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. At ang lahat pong inumahal ay aming inaanyayahan tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dadali papangaral ng ating minamahal mangaral, ating minamahal kapatid, ang ating beloved preacher, Brother Hill Cruz. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, beloved Father Bob Di Luna. At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukalan ng mga biyaya. Sa panandalanan ng taong nilang isan, aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista, William Ed, and the Papa of God. Minsan pa kami nagkupo ng kapasalamat sa bawat yugto ng balaga, pinagpalitan ng isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patunay ka na sa amin sa tutuwin na o Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumaba. Himingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansa sa malakalooban, patawan mong bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahagi ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng spiritual pala, at simpleng kaparaanan, maintindihan na aming iniibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datihan, maging sa aming live webcast viewers. Ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus at aming pinagkakasan sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway. Damang sa pintas at doubts and unbelief, cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Pastor Kristo at unagit sa lahat. Ako muna nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubuklan ng mga pagkapala. And we give the honor and respect to the man of God, to our dearly beloved, honorable Pastor Evangelist William Meda, the end time problem of God, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable San Pastor Linz Almeida. Amen. Praise God. Hindi natin makakalimut ang kalaturo at aral at belated happy birthday sa ating beloved Mama in heaven, and praise God, and greeting as well to all the beloved children of the Children Hall Almeida family here in the Philippines as well as in US and Canada. At sa lahat din po ating mga kapamanggawa, mga kapatiran, sa ating mga iniibig na mga bisita dito ngayon, sa ating live viewers throughout the world, a pleasant afternoon and welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Kindly please open our holy scriptures from the Gospel of St. Matthew chapter 11 verse 28. Kindly lamang po. The Gospel of St. Matthew chapter 11 verse 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. God bless you, Pastor God. Mateo Kapitulo 11, versikulo 28. Magsiparito sa akin, kayong lahat na napapagal at nagbibigat ang lupa, at kayo aking pagpapahingahin. Amen. Praise the Lord. God bless His word. Everybody, praise the Lord. Beloved sons of God, there is Jesus' gracious invitations comes to all who labor and are heavy laden with the troubles of life and the sins of their own human nature. By coming to this Jesus, becoming His servant, and obeying His direction, He will free you from your insurmountable burdens and give you rest, peace, and His Holy Spirit to lead you through life. What trials and cares you carry will be borne with His help and grace. Palakpakan mo ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang mahal na Panginoong Hesus ay may mapagpalang imbitasyon para sa lahat ng mga nabibigatan at nababalisa sa mga suliranin ng buhay at mga kasalanan na kanilang sariling likas na pagkatao. Sa paglapit sa mahal na Panginoong Hesus, sa pagiging kanyang lingkod at pagsunod sa kanyang mga utos, palalayain ka niya mula sa iyong mga hindi matitinag na pasanin at bibigyan ka ng kapahingahan, kapayapaan at kanyang banal na espiritu upang gabayan ka sa buhay, anumang mga pagsubok
at alalahaning dala mo ay kakayanin mo sa tulong at biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya nga mga iniibig ko, isang bagay ang dapat na malaman ng tao upang makaiwas sa anumang mga kabigatan, mga problema, kahirapan, mga salot sa mga dumating sa mundong ito, at magkaroon ng kapayapaan, may inibig ko, at kapahingahan, ang tao po'y kinakailangan magsilapit, magsiparito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Sa mga napakinggan natin, mga patutukan nila, mga baguhan natin, mga kapatiran na nag-testify, ibig ko. Simula nang sila'y lumapit at maglingkod ng buong katapatan sa ating mahal na Panginoon without any mental reservation, but rather with open heart, may ibig ko, naranasan nila ang mga grabing pagkapalang physical, material at spiritual na pala, yung kanilang mga dinaranas na depresyon, mga ibig ko. Isipin mo ating kapatid na unang nag-testify kanina, hindi siya. Akala niya kasang isip lamang ang mahal na Panginoon. Akala niya parang wala lang, mga inibig ko. Hanggang sa dumating nga itong pandemic at sa buong mundo na kung saan ay talagang tao po yung nangahintakutan, andun ang mga takot, talagang marami ang nangamatay sa depresyon, mga inibig ko, at ating mga kapatid ay patungo na siya doon sa lagay na yon. Subalit napakabuti ng ating mahal na Panginoon sapagkat siya po'y napaabutan ng panyaya at siya po'y lumapit at isinagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon at sa kanyang paglapit sa mahal na Panginoon talagang tumalimas siya at isinagawa ang bawat utos ng ating dakilang Diyos na buhay. May proteksyon pati, mga inibig ko. Napakinggan natin sa kanyang pagpapatuloy. Grabe yung kanyang iyak. Akala niya, yun na yung huling hininga nila. Sapagkat itong nakaraan lamang bagyo, mga inibig ko, ay hindi lamang siyang dumanas yan. Marami tayong mga kababayan sa bansang Pilipinas na kung saan ay talagang nangibitan lubha, nandun ang talagang walang kapayapaan, mga inibig ko. Pero yung ating mahal kapatid, sila po, alang habang malakas ang bagyo at malakas na yung pagbuhos ng ulan at yung baha, ang mga inibig ko, wala silang ginawa kundi magpuri na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dibdib na, mga inibig ko. At talaga naman po ang Diyos ay talaga mapagbiyayan Diyos sapagkat gagamit din siya ng instrumento, mga inibig ko, sapagkat ayaw talaga siya na umalis kasi yung kanyang mahal na ina ay na mild stroke yata, mga inibig ko. At dito, mga inibig, ay ginamit yung kanyang cousin. At sila po ay bigyan hagdan, ipinulad, dinala doon sila mas mataas na higher ground, mga inibig ko. Pag-alis na pag-alis, mga inibig ko, bumuhos na ang napakalaking baha, mga inibig ko, talagang natabunan na doon. Kung di ginamit yung kasi niya ating mahal na Panginoon, maaari, wala na. Pero totoo ang Diyos. Pag ikaw ay magtiwala sa sampalataya sa ating mahal na Panginoon, makakamtan mo ang mga grabing biyaya na nagmumula sa ating dakilang sa buhay. Everybody, praise the Lord! At mga inibig ko, ito po hindi lamang po sa mga tao na di pa naglilingkod sa ating mabait na Diyos sa buhay, kundi maging sa mga ilan-ilan pa rin na mga Kristiyano na hindi ba ibinibigay ng 100% ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Urong-sulong pa sa paglilingkod. Ang dumapagkalinlangan, mga inibig ko. Kaya sila man din ay makakaranas ng mga bagay na hindi sila, andun lagi yung kaguluhan, andun ang kabigatan, andun ang mga problema, kahirapan, mga inibig ko. Mawawalan sila ng kapayapaan. Hindi nila maranasan yung kapahingahan na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung hindi sila maglilingkod, may inibig ko, andun ang kanilang marasan. Kaya nga, simula ng tayo po ay mapuspusan para Espiritu ng ating mahal na Panginoon, meron tayong kapangyarihan na i-resist ang kapangyarihan ng kaaway ng Diyos, mga inibig ko. Kaya habang tayo nandito, meron talaga tayong babatahin. Mga inibig ko ng mga pagsubok, fight a good fight of faith, for we wrestle not against flesh and blood, sapat ang ating kaaway ay hindi nakikita, ito yung maaligid sa alapa, sa mga espiritu. Subalit kung ikaw may banal espiritu ng Diyos, mga inibig ko, mapagtatagumpayan mo lagi ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya yung ating pong pagparito na tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon, na ating pinaunlakan yung kanyang panyaya, mga inibig ko, na hanggang sa mausin nandito tayo, dahil din merong isang tao ng Diyos na walang sawang nalalangin araw-gabi sa kanyang paglalangin, pagsasakripisyo, ang kailang buong sambayan. Di ba, children, mga inibig ko, tayo ngayon na nagtatamasa ng triple blessing na pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Praise the Lord! Kaya lahat ay inaanyayahan na mapita Diyos sa buhay na magsiparito. At sa mga nabibigat ng lupa at sa mga tao na talagang wala ng pag-asa,
At lagi natin lalahanin, mga inibig ko, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. He's a respecter of any person. Mayaman ka man, mahirap ka man, may pinag-aralan ka man, dukha ka man, mga inibig ko, pag ikaw lalapit sa ating mahal na panahon, nandyan lagi ang kanyang mapagpalang kamay na nag-antay sa bawat sa atin, mga inibig ko. Dito sa banal na kasulatan, isang lalaking ketongin na kung saan ay nagsabi sa ating mga panoon, lumapit sa ating sa buhay na kung maaari ay siya ay malinis sa kanyang ketong. Ano po sabi po dito sa from the Gospel of St. Matthew chapter 8 verses 2 and 3, kanila lamang po. The book of Matthew chapter 8 verses 2 and 3. And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. God bless you po. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 8, versikulo 2 at 3. At narito, lumapit sa kanya isang kitungin at siya'y sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaring malinis mo ako. At inunot niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na nagsasabi, ibig ko, luminis ka. At pagdakay, nalinis ang kanyang ketong. Amen. Purihin ang ating mga panahon, God bless you mga kapatid. Everybody, so praise the Lord! Palakpak mo natin diyan sa buhay, mga inibig ko. Yung buhay na palakpak para sa ating pinakamahal na panahon. At magsabing, praise the Lord! Ang ating dakilan sa buhay, during his earthly ministry, na siya pumabas mula sa bundok, mga inibig ko, siya ay sinusundan ng maraming tao. At ang isang lalaking ito na kitungin, mga inibig ko, na nagsabi sa ating mahal na siya lumapit, mga inibig. Ano ang ginawa ng lalaking ito na may taglay na ketong? Siya po ay lumapit at sumamba, ibig sabihin, nagpakumbaba at sumamba sa ating pinakamamahal na pananaw na siya po ay pagalingin sa kanyang karamdamang ketong. Kaya nung siya hinipo ng ating malapang noon, kadaka-daka, ang kanyang karamdamang ketong, ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na panahon. Kaya nga, sa ating mga iniibig na mga kababayan, sa ating mga iniibig na mga webcast viewers throughout the world, ito po ang panahon na kayo po'y lumapit sa ating dakilan sa buhay upang kayo po'y makalagan sa kabigatan, sa mga problema, sa mga kahirapan, sa mga karamdaman. Maglingkod kayo sa ating nag-isang Diyos sa buhay katulad ng ginawa ng kitungin ito na siya lumapit, nagpakumbaba sa harapan ng ating mahal na panahon. At dito sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, maraming kitungin dito ang pinagaling ng ating pinakamamahal na panahon. Mga kapatiran natin from Baguio City, mga inibig ko, siya pa'y dating MPA member na kung saan ay andoon ang mga nagawang kasalanan sa harapan ng Diyos na nagbunga ng kanyang karamdaman na ketong na wala ng pag-asa pang gagaling, itapos sa lamang sa leprosaryo, mga inibig ko. So barit ang siya lumapit sa panyanya at malapit sa ating krusada sa Baguio City, mga inibig ko, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na panahon. Marami tayong mga kapatiran na may mga taglay na mga karamdaman. Talaga naman po lahat ito ay pinagaling ng ating dakilan sa buhay. Kaya nga ang Diyos ang may ibig ng lahat ng tayo makaligtas at makaalam ng katotohanan, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Pag lumapit ka sa ating malapanoon, magkakaroon ka ng kaligtasan, malalaman mo ang katotohanan na ang Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu katotohanan, hindi sa mga larawang inanyuan mo nibigo na dala ng Roma at Espanya rito mo nibigo, kundi ang Diyos ay Espiritu na dapat siyang sambahin upang ikaw ay pagpalain ng ating pinakamamahal na panahon. Lahat tayo pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na panahon. Nang malaman natin ang katotohanan, nakalaya tayo, nakalagan tayo sa ating mga karamdaman, sa ating masamang ugali, sa ating mga bisyo, sa mga kahirapan, ano pa, mga ibang mga bagay pa, manibig ko, nakalaya tayong lahat, manibig ko. Kaya tayo pinagpala ng pinagpala, manibig ko. Subalit, ang nakakalungkot, ano ang ginawa ng mga tao, imbes na lumapit sa Diyos? Anong ginawa? Kaya dito po sa Romans, chapter 3, verses 12 and 16 up to 18. Kaya nalaman po. The book of Romans chapter 3 verse 12. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. From verse 16 up to verse 18. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. There is no fear of God,
before their eyes. God bless you po. Mga taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 12, talos 16 hanggang 18. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord! Imbis na mga tao ay magpaunlak sa panyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon na sila lumapit sa ating dakilang Diyos sa buhay, ano po ang ginawa ng mga tao? Nagsilihis at gumawa ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imbis na gumawa ng mabuti, sila gumawa ng masama sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan din ang ating kalalagayan dati nung wala pa tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon sa gawain ito, mainibig ko. Kaya nga tayo lubos na magpasalamat sapagkat meron isang tao ng Diyos na walang sawang nalalangin, nag-aayuno, ipinapanalangin ang lahat ng tao sa sanlibutan ito upang ang mga tao ay makalapit sa mahal na Panginoon upang hindi sila mapahamak sapagkat ang Diyos ay walang kasayahan sa kamatayan ng mga tao masama kundi ang mga tayo magnumbalik sa ating dakilang Diyos na buhay. Subalit kung ang tao po ay patuloy nagagawa ng masama sa harapan ng ating mahal na Panginoon, talaga naman pong kahabag-habag ang kalalagyan ng mga tao. Isa lang kanilang tutunguhan doon sa lake of fire where worms died not and fire never quenched, mga inibig ko. Kaya tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat tayo pinagkaluban ng itong pastor, nakakandili sa atin ng unawa at kaalaman. Kaya tayo nandito ngayon kung tayo man ay nagtatamasa ng mga grabing mga pagkapala, may inibig ko mga material ng mga bagay, kung tayo man po ay naitataas sa ating mga posisyon, kung tayo man po ay talagang pinagpala sa lahat ng ating mga kabuhayan, hindi sa ganang atin, sapagkat merong isang tao ng Diyos na walang sawang nalalangin upang tayo lahat ay pagpalain lubos ng ating malapanon, maging yung ating mga anseblawas na hindi pa tinatawag ng ating malapanon, sila din kasama sa pagkapala ng ating dakilang Diyos sa buhay. Sana na may bago dumating ang mahal na panahon, makalapit na sila ng lahat upang hindi ang parusa ng Diyos ang kanilang maranasan, may inibig ko. Kaya nga may inibig ko, samantalang kung sila po ay magsisiparito at lalapit sa mabait na Diyos at lalakad ng matuwid at gaganapin at sasagawa ang lahat ng mga bagay na kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, mga inibig, na sabi sa 1 John chapter 3 verse 22, and whatsoever we ask, we receive of Him because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat kinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Kaya pag tayo lumalakad ng katuwid-tuwiran sa ating mahal na Panginoon, mainibig ko, isinasagawa natin ang lahat ng kautusan ng ating dakilang sa buhay, magmula sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Nagtatapat tayo sa pag-ibig natin kasampung bagit handog, lagi tayong dumadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, lagi tayong nagpupuri, mga inibig ko. Hindi ka lamang nagpupuri pag meron kang mga pagkapala, may pagpapala o wala, may karamdaman ka, lalo ka magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko, at lagi tayong nag-aayuno, lalo't pat ating namamalas ang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hingin mo na ang gusto mong hingin, ibibigay siya natin mga napanood. Kapatid natin nag-testify kanina. Iniisip pa lamang niya, mga inibig ko, na gusto niya mag-break, mga inibig ko. O tumatawag na yung kanyang mga kaibigan, mga inibig ko, kung anong bang gusto niyang breaking. Pero ba, so praise the Lord. So ganyan magpala ating dakilang Diyos ng buhay, mga inibig ko. Kaya, kung tayo naman po hingi ng hingi, hiling ng hiling sa ating mahal na panahon, at hindi naman natin sinusunod ang banal na kalooban ng Diyos, mga inibig ko, baliwala po yan, mga inibig ko. Kailangan tumalima po muna tayo at sundin at sagawa ang lahat ng kautusan ng mahal na Panginoon. At may babala ang ating dakilang Diyos sa buhay. Tayo na nandito na nagsiparito at naglilingkod ng po katapat-tapat sa ating mahal na Panginoon, may ibig ko, may warning ang dakilang Diyos sa buhay. Na sabi po dito sa Hebrews chapter 10 verses 38 and 39, kanila naman po. The book of Hebrews chapter 10, 38 and 39. Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. God bless you.
Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 38 at 39. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaligtas ng kaluluwa. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal. Ito po yung maging babala sa bawat sa atin. Hindi dito pinag-uusapan kung tayo po bimilang na ng mahabang taon, ng mahabang dekada, minibig ko, kundi bagkos, panghawakan po natin yung ating pananampalataya sapagkat ito ang kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat kung tayo po tatalikod, minibig ko, after you have received all the blessing from our loving God, yung protection, minibig ko, pagkatapos ikaw ay mag-alinlangan ka pa, tatalikod ka, uurong ka, mapupunta ka doon sa kapahamakan. Hindi na tayo bumabalik doon sa kapahamakan, mga inibig ko, kundi bagkos magpatuloy po tayo at manatili sa gawaan lahat ng banal na kalooban ng ating pinakamamahal. Sapagkat pag tayo po'y umatras, mga inibig ko, we are almost in the finish line, mga inibig ko. Kung tayo atas, hindi madulugod ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung ano man ang tinataglay mong mga problema, kahirapan, karamdaman, mga inibig ko, maaaring sinusubok ng ating taglay sa buhay yung ating pananampalataya. Panghawakan mo yan, mga inibig ko, yung faith unto death na sinasabi ng mga sunatan, mga inibig ko, at santyak na bagay, pagpapalain tayong lubos ng ating pinakamamahal na panahon. Ngayon, ano po ang pinagagawa ng ating mabait na Diyos na buhay na dapat natin gawin upang yung paglapit at sa malapit mananatili, upang yung kapahingahan na sa atin na, yung kapayapaan, kagalakan yung manatili sa atin? Ano ang pinagagawa ng ating dakilang sa buhay na dapat natin gawin? From the book of Isaiah, chapter 55, verse 3, kaya nilaman po. Isaiah chapter 55, verse 3. Incline your ear and come unto me, hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. Gabes. Isaiah Kapitulo 55, versikulo 3. Iyong ikiling ang iyong tainga at magsiparito kayo sa akin. Kayo magsipakinig at ang iyong kaluluwa ay mabubuhay at ako'y makikipagtipan sa iyo ng walang hanggan sa makatuwid bagay ng tunay na mga kawaan ni David. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamahal. Palakpakan mo natin ang dakilang Diyos sa buhay. Everybody, praise the Lord! Huwag nating katamaran yung pagpalakpak, mga inibig ko. Laging sinasabi ng mga pastor, pag pumapalakpak ka, yung buong katawan mo, mga inibig ko, ay gumagana po yan, gumaganda yung pakiramdam natin. Kaya pala, mga pastor, grabe na lang kung pumalakpak, mga inibig ko, maganda pala yan sa katawan, mga inibig. At lumalayas ng milya-milyang kaaway ng Diyos, mga inibig ko. Kaya sabi dito, ikiling daw po natin ating mga tenga. Ibig sabihin, lahat po ng ating na mga napapakinggan na banal na salita ng ating malapan mula sa ating dearly beloved parents in the Lord, beloved children, mga inibig ko, ating po itong sundin. Hindi lamang tayo tagapakinig na pumasok dito, lumabas sa kabila, kundi bagkus, isagawa po natin yan. Lahat ng ating napapakinggan ng banal na salita ng Diyos upang sabi dito, upang ikay magbuhay at ang Diyos ay makikipagtipan na walang hanggang sa atin. At sino tayo, mga inibig ko, para makipagtipan ng Diyos? Tayo mula sa maruming basahan, walang pag-asa, walang patutunguhan. Subalit ngayon, ang Diyos ay nakipagtipan sa atin. Sa tuwing tayo nagkakatipon-tipon, mga inibig ko, yung banal na presensya ng Diyos ay binubusa sa atin. Nadalaman natin ang kanyang banal na presensya, mga inibig ko, na parang ikaw ng pinakamayaman ng tao pag matlaban mo ang kanyang banal na spirito. Praise the Lord! At pag nagawa natin yan, mga inibig ko, ang pangako ng ating pinakamamahal na panahon, huling talata na po ito, makahanda na po mga wit manugtog. From the book of Isaiah, chapter 55, verse 12, kaya nilaman po. The book of the prophet Isaiah chapter 55, verse 12. For ye shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands. God bless you po. Dito po sa aklat ng mga Isaiah, Kapitulo 55, ang bersikulo ay 12. Sapagkat kayo'y magsisilabas na may kagalakan at papatnubayang may kapayapaan. Ang mga bundok at ang mga burol ay magsisibulas ng pag-awit sa harap ninyo at ipapakpak ng lahat ng punong kahoy
sa parang ang kanilang mga kamay. Amen. Purihin ang ating Diyos sa mga napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat na nagsiparito, na nagpapatuloy, nagsasagawa ng banal na kalooban ng ating Diyos sa buhay, ang sabi ito, lalabas ka na may kagalakan, kapayapaan, na wala na ang iyong mga nararamdaman na mga problema, mga kahirapan, mga inibig ko, mga depresyon, mga inibig ko. Pag ikaw po'y maglingkod ng buong katapatan sa ating mahal na Panginoon, nang sabi niya, sapagkat kayo magsisilabas na may kagalakan at papatnubayang may kapayapaan, ang mga bundok at ang mga burol ay magsisiburos ng pag-awit sa harap ninyo. O isipin mo, pati yung mga bundok, mga inibig ko, makikiisa sa kagalakan na ating naranasan, mga inibig, maging mga punong kahoy, pumapalakpak po yan. Talaga sila po'y nagpupuri. Kaya nga pag malakas ang bagyo, at talagang malakas ang hangin, nagpupuri sila, mga inibig ko. Pero ang mga anak ng Diyos, nandun din, hindi sila titinag, sinasabayan nila kung ano yung lakas ng bagyo, yun din ang lakas ng kanilang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang mga tahanan, patuloy na iniingatan ng ating mahal na nandun lagi yung kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Plus yung kanyang pangako pa na buhay na walang hanggang anytime now. Rapture will take place any moment now, mga inibig ko. Ang ating beloved Honorable Pastor, very wise. Hindi niya iniisip na bukas ang pagbabalik ng Diyos. Laging ngayong araw na ito, upang lagi nandoon, mga inibig sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Kaya panghawakan po natin ating makaligtasan, mga inibig ko. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and we will give you rest. Kaya sa ating mga inibig na mga bagunan dito ngayon, now is the day of salvation, now is the accepted time. Kung kayo po nabibigyan ng lubasan yung mga problema, ano man naman yung kinakaharap ng mga karamdaman ngayon, mga inibig ko, pagtiwala kayo, tanggapin niyo ating mga Panginoon. Asantyak na bagay, pagpapalain kayo natin sa buhay. Tayo po lahat tayo tumayo, mga inibig ko. And praise God, we're inviting all the beloved visitors, please come forward and accept our loving God in your heart. Ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon po araw ng pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang ating inawit ang papuring awit ito, gawin natin panalangin ang awiting ito. Amen. Praise God. Hallelujah.